Beep, beep, beep! Good news para sa mga motorista, may rollback ulit sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base sa 4-day trading, 1 peso hanggang 1 peso and 35 centavos ang nakikitang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 30 hanggang 75 centavos naman sa gasolina, habang 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 45 centavos sa kada litro ng kerosene. Yan ang magiging ikalawang magkasunod na linggo ng rollback. Isa raw sa mga posibleng dahilan ng pagbaba ng presyo ang desisyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus na magdagdag ng produksyon sa susunod na buwan. Sa Social Weather Station survey na kinumisyon ng Strat-Base Group, 12 pangalan ang nasa listahan ng mga posibleng mananong senador sa eleksyon 2025. Ito ay sina Congressman Erwin Tulfo, Senator Bongo, dating Senate President Tito Soto, Senator Lito Lapid, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senador Ping Lacson, Makati Mayor Abby Binay, Senator Bato de la Rosa, Congresswoman Camille Villar, Senator Pia Cayetano, Senator Bong Revilla at Senator Amy Marcos. Isinagawa ang nationwide survey noong May 2 hanggang 6, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 na registered voters edad 18 pataas. Tinanong sila kung sino ang kanilang iboboto sa pagkasenador kung gagawin ng eleksyon noong panahon ng survey. Mayroon itong plus-minus 2.31% na error margin. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglabas ng pahayag ang GMA Network kaugnay sa isang cybersecurity incident. Batay sa pahayag, nagsagawa na ng initial investigation ng kumpanya. Ayon sa network, ang mga nadamay na data ay of low value at hindi naglalaman ng anumang sensitibo, personal o confidential information. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng network sa tulong ng technology partners nito at nananatiling committed para mapanatili ang integridad at seguridad ng operasyon nito. Kasabay ng selebrasyon ng Europe Day, binigyang diin ng Department of Foreign Affairs ang mahalagang papel ng the European Union. Ayon sa DFA, mahalaga ang kooperasyon ng the European Union sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon at sa sovereignty ng Pilipinas. Sabi naman ni Ambassador Massimo Santoro na delegation of the European Union to the Philippines, handa nilang depensahan ng Pilipinas alinsunod sa batas at rules-based order. Dati nang inalmahan ng EU ang mga ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sabi rin ng DFA, pinaplansya na ang kasunduan para sa isang free trade agreement. Sa ilalim nito, magiging tax-free ang mga produktong i-export ng Pilipinas sa mga bansang miyembro ng EU. Aalisin na rin ang taripa o magiging tax-free din ang mga produktong i-import ng Pilipinas mula naman sa European Union. Kabilang sa mga dumalo sa selebrasyon ng Europe Day ang ambassadors ng mahigit 20 bansang miyembro ng the European Union. Ito ang GMA Regional TV News. Dinagdagan pa ang mga uniform personnel na magbabantay ng eleksyon 2025 sa Nueva Ecija. 66 na tauhan mula sa 7th Infantry Division ng Philippine Army ang idineploy sa iba't ibang panig ng probinsya. Makakasama sila ng mga tauhan ng PNP para magbantay ng seguridad sa araw ng eleksyon. Pinaalalahanan naman ang mga sundalo at pulis na dapat manatiling non-partisan o walang kandidatong pinapanigan. Mga kapuso, alamin na ang inyong presinto para mas madali at mas mabilis kayong makakaboto sa Lunes. Pumunta lamang po sa precinctfinder.comelec.gov.ph. Ilagay ang inyong pangalan, date of birth at lugar kung saan kayo nakarehistro. I-check at baka iba ang inyong voting center kumpara nung nakaraang eleksyon. Malalaman nyo rin kung active pa ba ang inyong voter status. Kung may mga tanong o problema, pwede nyo pong i-contact ang election officers sa inyong lugar. At kung wala pa kayong listahan ng mga iboboto, pwede ninyong gamitin ang GMA My Código. Sa Lunes na po ang eleksyon 2025, buo na ba ang inyong listahan para sa mga iboboto nyong kandidato?
Magkakaiba man sila ng katangian, magkakaiba ng plataforma, pero desisyon pa rin natin bilang mamamayan kung sino ang ating pipiliin. Ano nga ba ang hinahanap nyo sa mga nanliligaw na kandidato? Narito ang report. Tad-tad na mga poster, sa bakod, sa gate, pati sa mga poste at maging kawad ng kuryente. Kahit sa bawal na lugar, sige lang, basta't makapang-akit na mga botante. Bukod dyan, marami pang iba't ibang gimmick para makapagpakilala at makapanligaw ng boto ang mga kandidato. Yung mga kandidato, tila ang kanilang pag-akit sa mga botante, sumasayaw na lang, halimbawa, o kumakanta. So yung mga pangangampanya, it becomes an entertainment, no? Parang showbiz type entertainment. Ang ating halalan kasi hindi masyadong issue-centric, no? Na nasa inaiisang tabi yung halimbawa, yung national issue, yung Isa kasi sa mga nakikitang dahilan ng ilang election watchdogs kung paano nananalo ang mga kandidato. Name recall. Iba't iba ang factors para manalo ang isang tao or isang personalidad. Pero lagi at lagi importante na magpakilala ang isang tao. Either artista, influencer, or parte sila ng isang political family na matagal na sa politika at eleksyon sa Pilipinas. Ang daming recycling sa ating halalan. Yung mga pangalan ng mga liderato natin at ng mga kandidato, palagi na lang nare-recycle. Bakit pare-pareho na lang ang mga taong tumatakbo? Ngayong eleksyon, ano ba ang hinahanap ng mga botante sa mga kandidato? Hinahanap ko po sa isang kandidato yung matino, tapat at may paninindigan. Yung mapagkakatiwalaan po sana natin at yung totoo sa mga sinasabi niya po, hindi lang po sabi-sabi, dapat ginagawa din po. Yung sinusunod niya yung mga plataforma niya, yung may isang salita. Kailangan yung maayos na politiko, walang kurakot. Yung nakikinig po sa hinanakit ng mga kababayan po. Unang-una po yung character. Siyempre po yung past, yung background po ng mga educational, yung ganun po. Yung nasa magandang serbisyo, yung nakikita nating magandang performance niya at saka hindi yung maraming publicity. May tip din ang ilan para sa mga kapwa-botante. Dapat po hindi lang tayo makinig sa mabubulaklak na salita po. Huwag tayong sa mga nakikita lang na agad-agad naniniwala, di ba? Siyempre, dapat alamin pa rin natin na may nagagawa talaga sila. Meron ding mensahe ng sana sa eleksyon 2025. Sana, yung mga pangako nilang binibitawan nila habang sila'y nangangampanya, sana to pa rin naman nila. Para sa election watchdog, ano nga ba sana ang hinahanap natin sa mga iboboto? Ang dapat tignan talaga ay kung ano yung programa o plataforma ng kandidato niya, lalo na sa mga problema nating kinakaharap sa pang-araw-araw. sa pagpili ng kandidato sa isang posisyon, kailangan maging mapanuri ang ating mga botante, alamin yung background, alamin yung kakayanan ng kandidato, at angkop ba yung kaalaman ng kandidato dun sa posisyon na tinatakbuhan. Tayo ay maging mapanuri. Huwag na lang personalidad ang tignan natin. Tignan natin kung ang kandidato at tayo ay makadiyos, matapat, matulungin, masipag, makabayan at mapanuri. At magalang. Magkakaiba man tayo ng hinahanap sa mga kandidato, hindi man pare-pareho ang mga suliranin na nais nating unahin ng mga nakaupo sa pwesto. Sa huli, ang mga pipili nating kandidato dapat para sa bayan, dapat tama at dapat totoo. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.